Ito ang uri ng bahay alagaan na pinapangarap ng lahat. Laging maayos ang damo, nakaayos ang mga upuang yari sa kahoy sa labas. Mababait ang mga tagapag-alaga at maingat ang mga kamay nila. Para sa mga kamag-anak, ito'y isang biyaya. Para sa mga nakatira roon, tahimik daw ito. Pero ang katahimikan, madaling kunwariin pero mahirap panatilihin. Kaya nang biglang huminto si Bear, ang therapy dog, habang naglalakad sa isang tahimik na pasilyo at umungol ng malalim sa dulo nito, bahagyang nabasag ang katahimikan. Hindi pangkaraniwang aso si Bear, dati siyang nagtatrabaho bilang service dog. 6 na taon siyang nasa EO squad, mahigit 50 raid ang nasalihan niya, pinuri ng paulit-ulit. Ngayon, kahit puti na ang balbas at matigas na ang mga kasukasuan, ginugugol ni Bear ang kanyang araw sa pagbibigay ginhawa sa mga residente ng Rose Hill Retirement Home. Kalma siya, mabait at madaling pagkatiwalaan. Hanggang dumating ang Martes na yon, nagsimula ang araw tulad ng dati. Sumisilip ang sikat ng araw sa malalaking bintana ng room 208 kung saan marahang humuhuni si Miss Dorothea ng lumang jazz. Dumaraan ang mga nurse na nagtutulak ng mga cart. Amoy lugaw at lemon cleaner ang hangin. At si Bear, tapat pa rin, ay naglalakad katabi ni Elena, isang 26 na taong gulang na nurse na nagsisimula palang makasanayan ang trabaho matapos ang mahirap na internship. "Tara na, buddy," bulong ni Elena, marahang hinila ang tali habang dumadaan sila sa West Wing, ang luma at halos walang laman na bahagi ng bahay. Doon biglang tumigil si Bear. Hindi basta hinto, nanigas siya. Nakatayo ang balahibo, matigas ang katawan at nakatitig sa isang pintuan sa dulo. Room 316. Luma ang pintuan, mas mabigat kaysa sa iba. Hindi ito bagay sa lugar. Nakasabit ang tabingi at kalmot na plakang pangalan. Umungol si Bear ng napakalalim kaya kinabahan si Elena. "Hey, ano yun?" Bulong niya, yumuko malapit sa kanya. Walang kaway ng buntot, walang tingin sa kanya. Gumalaw ang ilong ni Bear, sinusundan ng isang bagay na hindi niya makita. Pagkatapos, tumahol siya. Isang beses, malakas, malinaw at matatag. Hindi pa niya narinig si Bear na tumahol ng ganoon. May isang nurse na sumilip, inis ang mukha. "Ayos lang ba diyan?" Oo, pasensya na po," sagot ni Elena agad. "Medyo kakaiba lang si Bear." Nakasimangot ang nurse. "Lumayo ka sa pintuang iyan. May dahilan kung bakit nakasara iyan." Tumango si Elena, hinila ang tali at nagpatuloy sa paglakad. Pero patuloy na lumilingon si Bear. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Pilit niya itong isinasantabi. Tumatahol ang mga aso. Maingay ang lumang gusali, siguro dagalang, kakaibang amoy, wala nang iba. Pero ang postura ni Bear, parang bumalik sa trabaho bilang bantay, paulit-ulit sa isip niya. Huwebes ng gabi, naka-duty uli siya. Simula pa lang balisa na si Bear. Karaniwan, pumupunta siya sa bawat kwarto, nagpapahaplos o tumutulak para magpakamot. Hindi ngayon. Hinahatak niya si Elena papunta sa West Wing. Ayaw man aminin ni Elena, lalo lang siyang naging curious. Wala ang room 316 sa floor plan. 2 beses na niyang sinuri. Nang tanungin niya si Mrs. Moretti, ang night manager, mariin lang nitong sabi, "Huwag mo na yang intindihin. May mga kwartong mas mabuting hindi pakialaman." Mas mabuting hindi pakialaman. Ano ibig sabihin noon? 1:30 na, tahimik ang mga pasilyo, maririnig lang ang hum ng AC at paminsang beep ng monitor sa medical area. Inilakad ni Elena si Bear para sa huling round bago lights out. At muli, hinatak siya nito pabalik sa pintuang iyon. Ngayon, ayaw nang tumigil ni Bear sa pagtahol. 3 mabilis na tahol, isang paghinto, tapos isang mahaba, malungkot na alulong. Nanginig si Elena. "Tama na, Bear," bulong niya, yumuko. "Magigising mo sila." Pero hindi siya pinansin ni Bear. Doon niya napansin may mahina at pabulong na ilaw na lumalabas sa ilalim ng pinto. Kumabog ang dibdib niya. Walang tao sa wing na yon. Walang staff lampas room 310.
pero naroon ang ilaw. Malabo, kumikislap, parang luma o TV na nakastatic. Hinawakan niya ang knob, locked, syempre. Yumuko siya at sumilip sa lumang butas ng susi, iniisip na wala siyang makikita. Pero nang makita niya, napaatras siya. Isang anino ang gumapang sa loob, may kinaladkad na kung ano. Mukha itong tao, pero baluktot, nakayuko, parang basag na hindi na gumaling. Naglabas ng mga ngipin si Bear at umungol ng malalim. May laman ang kwartong iyon. Kung mahilig ka sa totoong kwento, tapat na hayop at tunay na tapang, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming YouTube channel. Abangan ang susunod na episode ng Courage and Compassion. Tahimik si Elena kinaumagahan. Hindi pa siya handang magsalita tungkol sa nakita niya. Kailangan niyang alamin kung ano ang naramdaman ni Bear. Kaya nagsimula siyang magtanong-tanong. Kunwari normal lang. Hey, nag-iimbak ba tayo ng gamit sa West Wing? Tanong niya. Sumeryoso ang mukha ni Mrs. Moretti. Sundin mo lang ang rounds mo, iha. Akala ko kasi may ilaw doon sa likod, sabi ni Elena, mahinahon. Pinilit ng matandang nurse ang isang ngiti na hindi totoo. Luma ang wiring, iha. Huwag mo na intindihin. Tumango si Elena pero nagsimulang magsulat ng notes. Sa kanya sinuri ang mga patient files. Lahat ng kwarto mula 300 at 11 hanggang 320 nakamarkang bakante o under repairs. Pero nang silipin niya ang electronic logs, may kakaiba. 3 shipment ng gamot, nakalista para sa wing na yon. Pero walang pangalan ng pasyente. Walang file, walang ID number, wala kundi blanco na fields. May gumagamit sa mga kwartong yon, tao man o hindi. Martes ng susunod na linggo, maaga siyang pumasok bago ang shift niya. Nandoon na si Bear, paikot-ikot malapit sa pinto. Ngayon may dala na si Elena, flashlight at maliit na voice recorder na nakatago sa bulsa ng uniforme niya. Wala na siyang pakialam kung matanggal man siya. 2:00 ng umaga bumalik siya. Patay tahimik ang pasilyo. Nahagip ng buwan ng alikabok sa hangin. Dahan-dahang naglakad si Bear sa tabi niya. Nakayuko ang ulo, kumikilos ang tainga. Muling kumislap ang ilaw. May ginawa siyang bago. Yumuko siya malapit sa pinto at bumulong. Hay, may tao ba dyan? Walang sumagot. Pero kumislap uli ang ilaw. Nanigas si Bear, sa kanya narinig iyon, hindi boses, hindi yabag, hininga, mahina, punit-punit, malapit na malapit. Mabilis ang tibok ng puso ni Elena, dahan-dahan siyang umatras. Dumikit si Bear sa kanya, binabantayan siya. Tumigil ang paghinga. Wala na. Tahimik uli. Tumalikod siya at lumakad palayo. Pinilit na huwag ipakitang nanginginig siya pero nanindig ang balahibo sa braso niya. Kinabukasan, dumiretso si Elena kay Mr. Romano, ang direktor ng home. Matangkad ito. Maayos ang puting buhok at may katahimikan na parang praktisado. Yung katahimikan na nagpapakalma. Kahit hindi naman talaga maayos ang lahat, ikinuwento niya ang lahat, ang pagtahol ni Bear, ang anino, ang kumikislap na ilaw, ang nawawalang impormasyon tungkol sa pasyente. Nakinig siya, magalang nang ngumiti. Marami kang gabing duty, Elena. Minsan niloloko ka ng puyat. May nakita akong tao, giit niya. At si Bear, luma na ang gusali, putol niya ng mahinahon. Maraming siwang, sira ang wiring. Salamat sa pag-aalala mo. Pero wala talagang problema riyan. Lumabas siya sa opisina nito mas inis kaysa dati. Pero si Bear hindi pa tapos. Kinahapunan may dumaan na maintenance na nagtutulak ng cart ng mga gamit. Biglang umatras si Bear. Hindi para kumagat, kundi para humablot. Tamang-tama ang dating ni Elena para makita si Bear na hinihila ang susi mula sa sinturon ng lalaki. Nang pulutin niya, napansin niyang may isang susi na may kalawangin na maliit na tag, cyanine. Pagkatapos ng shift, hindi na siya nakatulog. Halos 1 oras siyang nakaupo sa sasakyan, mahigpit na hawak ang susi na parang tanging sagot sa lahat. Paulit-ulit sa isip niya, bakit kailangan ng maintenance ng susi para sa saradong kwarto? Bakit walang nakalista sa system pero malinaw na may tag na 326?
Tiningnan niya si Bear, nakahiga sa tabi niya, mahimbing ang tulog. Pero kahit tulog, kumikilos ang taingan nito sa kahit anong ingay. Hindi niya masabi sa salita. Pero habang lalong nagtitiwala siya kay Bear, lalo siyang hindi nagtitiwala sa iba. Pagsapit ng susunod niyang night shift, alam na niya ang gagawin. Babalik siya. Iba ang pakiramdam ng pasilyo papuntang West Wing. Hindi tahimik na nakakapagpakalma, kundi tahimik na mabigat, parang mismong tunog ay ayaw pumasok. Nanlamig ang buto ni Elena pag-apak pa lang niya sa threshold. Nasa tabi niya si Bear, mas alerto kaysa dati, dahan-dahan ang bawat hakbang. Mahigpit ang hawak niya sa singsing ng mga susi. Binubuksan lang ang flashlight kapag kailangan para hindi mahalata. Karamihan sa staff, tulog o wala, ito lang ang pagkakataon niya. Pagdating nila sa room 326, huminto si Bear at umupo. Hindi umuungol, hindi tensyonado. Kalma lang, naghihintay. Parang alam niyang dapat mangyari ito. Huminga ng malalim si Elena, pinili ang susi at dahan-dahang isinuksok sa lock. Click! Mahinang umingit ang pinto nang bumukas. Agad siyang sinalubong ng amoy. Amoy kulob, pawis, bleach na hindi sapat para takpan ang bulok na singaw sa ilalim. Nanginginig ang kamay niyang may hawak ng flashlight. Pumasok siya. Mas malaki ang kwarto kaysa inaasahan niya. Hindi ito ordinaryong patient room. Nagtatanggalan ng wallpaper sa gilid. Umiiyak ang sahig sa bawat hakbang. Pero ang pinakakakaiba, mukhang may nakatira pa talaga. Dalawang makitid na hospital bed, pareho maayos ang pagkahiga. Isa may malalim na hukay, parang matagal nang may nakahiga. May lumang 4 na stand na nakasandal sa pader. May TV sa sulok, nanginginig ang gray static. Sa kabilang dulo, may lalaking naka-wheelchair. Parang bato sa pagkakaupo, nakatalikod sa pader. Napahinto ang hininga ni Elena. "Sir!" Mahina niyang tawag, walang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit, kumakabog ang dibdib. Mahinang umungol si Bear, nakabantay sa pinto, sinusundan ang bawat kilos niya. Mas lumapit pa siya. Gumalaw ang lalaki. Hindi siya tiningnan pero iniangat ang payat na kamay, nanginginig at itinuro ang maliit na mesa sa tabi niya. Napatingin si Elena, dahan-dahang binuksan ang drawer. Nasa loob ang maliit na leather na notebook, gastado ang gilid, basag na ang gulugod sa katagalan. Walang pangalan sa harap. Sa wakas, nagsalita ang lalaki, paos ang boses na parang matagal nang hindi ginamit. Akala niya wala nang nakakaalala sa amin. Lumingon si Elena, hollow ang mukha niya, malalim ang mata, mukhang 80 o higit pa. Pero may ningning at tapang ang mga mata. "Sino kayo?" Mahinang tanong niya. Bahagyang bumuka ang labi nito. Alam mo na, hindi niya alam. Pero sa paraan ng pagkakasabi, nanlamig siya. Binuksan niya ang notebook. Sa unang pahina, "They were meant to be gone." Hindi niya ito isinilid sa bulsa. Dahan-dahan niya itong isinara, binalik sa drawer at umatras. Sumasabog ang pakiramdam niya na kailangan na niyang umalis. Pagkalabas niya, tumayo si Bear at dumantay sa binti niya, matatag at nagbabantay. Hindi siya nakatulog pag-uwi. Buong magdamag siyang gising, sinisiyasat lahat ng system na kaya niyang ma-access. Patient files, lumang staff list, pati mga balita. Wala para sa room 316. Wala tungkol sa pangalang nakita niya sa huling pahina ng notebook, Gennaro Borsetti. Walang record, walang kaanak, walang patient chart, walang bills. Para bang hindi siya umiiral. Kinabukasan, sinubukan niya ang isang bagong nurse na hindi pa matagal doon. "Yung kwarto na yon?" sabi ng batang nurse. Sabi nila may retiradong sundalo daw na nandoon kapag bumibisita ang pamilya. "Nakita mo na ba siya?" tanong ni Elena. "Hindi pa. O baka pari siya, ewan ko. Iba-iba ang sinasabi ng lahat." Tumigil na si Elena sa pagtatanong. Bawat sagot parang bagong kasinungalingan. Nang weekend, nagkita sila ng kaibigang si Claudio, nagtatrabaho sa health compliance. Hindi niya ibinuhos lahat ng detalye, sapat lang para makita ang reaksyon nito. Pwede ba na may tinatago ang care home na pasyente na wala sa record? Tanong niya habang umiinom ng kape.
Tumaas ang kilay ni Claudio. Kung nagtatago ang lugar ng pasyente, mabigat na kaso yun. Fraud, pang-aabuso, posibleng illegal na pagkulong. Bakit? Sandaling natahimik si Elena. Saka tinanong, paano kung may makakita ng pasyente na walang kahit anong file, walang bills, walang ID, wala talaga? Ano dapat gawin? Lumapit si Claudio. Ire-report mo agad sa state. Tumango siya ng dahan-dahan pero hindi niya kinuha ang telepono. Hindi pa. Dahil nung itinuro ni Genaro ang notebook, pakiramdam niya mas malalim pa ito sa krimen. Para itong lihim na nakalibing ng malalim, mas masahol pa sa pandaraya. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago nila. Linggo ng gabi, bumalik siya sa 3:16. Mas madali nang bumukas ang susi, parang matagal nang hinihintay siya ng pinto. Nandun si Genaro, pareho ng pwesto. Hindi tumingin pero nagsalita. Bumalik ka. Binasa ko ng kaunti, sabi niya, hawak ang notebook, mahirap paniwalaan. Huwag mong paniwalaan, garalgal niyang sagot. Itinuro niya ngayon ang kurtina sa malayong sulok. Nilapitan ni Elena at hinila ito. May nakatagong pinto sa likod. Bakal, mabigat, parang sa basement lab o military wing. Sa tabi nito may maliit na scanner, hindi para sa card, kundi para sa fingerprint o mata. Ano ito? Bulong niya, tumawa si Genaro, tuyo at mapait. Diyan naroon ang iba pa naming lahat. Nakatitig si Elena sa scanner. Wala namang ibang pumapasok dito, mahinang sabi niya. Hindi sila makakapasok, sagot niya. Wala silang code. Tumango siya kay Bear. Nagtaka si Elena, si Bear, hindi ang aso, garalgal na sabi ni Genaro. Ang pangalan, code yun dati, bago nila isinara ang lahat. Anong isinara nila, tanong niya. Inikot ni Genaro ang wheelchair, hinarap siya sa wakas. Ang project na ibinaon nila, gaya namin, nanikip ang dibdib ni Elena. Ano ang ginagawa nila? Tinitigan siya ni Genaro. Sinisikap nilang ibaon ang nakaraan, aniya. Umalis si Elena ng gabing iyon, mahigpit ang hawak sa notebook. Sa loob nito may mga listahan, pangalan, petsa, may mga entry na numero lang. May iba binura na ng pulang tinta, isang linya ang nagpahinto sa kanya. July 17th, 2009, Subject 13A, terminated. Sa ilalim nito mabilis na sulat, hindi natapos, moved, room 317. Kumabog ang puso niya, katabi lang ng kwarto ni Genaro ang 317. Sa opisyal na record, bakante ito. Pero yung bakal na pinto, yung scanner. Hindi lang pasyente ang tinatago nila, buong kwarto. Kinabukasan maaga siyang pumasok, nagkape, ngumiti sa lahat, nagkunwaring normal, pero hindi naalis ang mata niya sa mga pasilyo. 10:45 ng umaga, dumating ang isang lalaki na naka-brown na suit. Walang badge, walang stethoscope, hindi nag-log-in. Tahimik na pumasok sa room 317. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas na may dalang manipis na silver briefcase. Nasilip niya ang gilid ng leeg nito. Manipis na peklat, parang may tinanggal na naka-embed noon. Hindi ito mukhang staff, mukha itong tao na nagbubura ng ebidensya. Si Bear, sa kabila ng pasilyo, mahinang umungol. Hindi na pinatahimik ni Elena si Bear sa pagkakataong ito. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng lalaking may dalang maleta. Hindi iyon nababagay doon para iyong gamit sa isang lihim na laboratorio o pelikula ng espiya. Sa mga lugar kung saan biglang nawawala ang mga tao. Hindi inalis ni Bear ang tingin niya sa West Wing buong araw. Ganon din si Elena, hindi siya kumain, hindi siya humiga. Nakatayo lang si Bear na parang rebulto. Nakatitig ang mga mata niya sa room 317. Nang gabing iyon gumawa si Elena ng desisyong hindi niya inakalang magagawa niya. Nag-time out siya pero hindi umuwi. Nagtago siya, nagkubli sa likod ng mga istante sa laundry room, ang tanging sulok na walang kamera. Pinakinggan niya ang tuloy-tuloy na ugong ng mga dryer at mahinang kaluskos ng mga kariton habang umiikot ang night staff. Lumipas ang hating gabi. 1:00, 2:00, sa kanya narinig,
mga yabag, magaan, pantay, hindi pangkaraniwang sapatos ng nurse. Sumilip siya sa maliit na siwang sakto para makita ulit ang lalaki, naka-brown na suit, papunta direkta sa West Wing. Parehong lakad, parehong maleta. May inangat siyang bagay sa pulso niya, isang maitim na pulseras. At dumiretso sa pinto ng 317, parang wala lang. Binilang ni Elena ang bawat segundo sa relo niya. 5 minuto, 10, 15. Pagdating ng ika-20 minuto, bumukas ulit ang pinto. Lumabas siyang walang dala, wala na. Naghintay pa si Elena ng 10 minuto bago gumalaw. Hindi katulad ng 316 room 317. Mas malamig, mas malamlam. Ang ilaw sa kisame ay matindi, tipong ilaw ng ospital. Isang kama, isang upuan. At nakapusas ng mahigpit sa kama, makakapal na leather na gapos sa mga bukong-bukong at pulso, isang babae. Maputla ang balat, kalbo ang ulo, payat na payat parang babasagin, pero humihinga. Nakadilat ang mga mata, nakatitig sa kisame, hindi kumukurap. Mabilis na lumapit si Elena. "Hoy, naririnig mo ba ako?" Bulong niya, gumalaw ng kaunti ang labi ng babae, halos hindi halata, pero sapat na. "Ako si Elena," mahinang sabi niya, lumilinga sa pinto. "Nurse ako rito." "Ano ang pangalan mo?" Tahimik, tapos isang napakahinang bulong. Subject, 13. Napahinto ang tibok ng puso ni Elena. Iyon ang nakasulat sa notebook. Subject 13A, markado bilang patay. Pero andito siya, buhay. Hinawakan ni Elena ang mga posas. Tahol si Bear, isang mabilis, mababang babala, mga yabag, may paparating. Napatigil si Elena, nakataas ang mga kamay sa gapos. Mabilis siyang umatras, nagtago sa isang masikip na supply closet sa kanto. Sapat lang ang espasyo para sa kanya at kay Bear. Pinatay niya ang flashlight, pinigil ang hininga. Kumaluskos ang pinto. Pumasok ang 2 tao, hindi na ang lalaking nakasuit. Mga orderlies, walang ekspresyon ng mga mukha, mekanikal ang galaw. Hindi sila ganong nagsalita, isa ang sumilip sa ika-4, isa ang nagbasa ng monitor. Stable ang vital signs, bulong ng isa. Sagad na, binigyan siya ng 48 oras pa. Tumango ang isa pa, pahingahin muna siya, saka sila umalis. Naghintay si Elena. 5 minuto, 10. Nang siguradong wala ng tao sa pasilyo, bumalik siya sa kama. "Sandali na lang," bulong niya, mababa pero matatag. "Babalikan kita." Pagbukang liwayway, tinawagan niya si Claudio. "Sige," sabi nito sa telepono, mabigat ang boses. "Kung totoo ngang may natagpuan kang nakatago, sigurado kang walang chart, walang file?" "Sigurado ako," sagot ni Elena. Wala siya sa record. May bakal na pinto na konektado sa 316. May mas malalim pa roon. Tumahimik si Claudio. Tapos, "Elena, umalis ka na. Ngayon na, hindi ko magagawa." Sagot niya. "Kailangan mo," giit ni Claudio. "Hindi lang ito simpleng panlilin lang. Illegal ito. Baka testing pa. Pag nahuli ka." "Hindi ko siya iiwan," putol ni Elena, matatag ang boses. Hindi niya binanggit ang notebook sa kanya. Hindi rin niya sinabi na dinala niya iyon noong gabing yon. Kinagabihan, nagpaiwan na naman siya. Ngayon, hindi na siya nagtago. Sinabi niya sa lahat na mag-o-overtime siya. Sa ngayon, halos hindi na napapansin ng ibang staff ang routine niya. Walang nagtanong, pero habang dumadaan siya malapit sa nurse's desk, may narinig siyang mga salitang nagpayanig sa buong katawan niya. Mahinang bulong ni Mrs. Moretti sa isa pang nurse. "Ihahatid na siya mamayang gabi, utos mula sa itaas." "Saan dadalhin?" tanong ng isa. Hindi sinabi. Nagpatuloy sa paglakad si Elena, pero mabilis ang takbo ng isip niya. Alam niya ang ibig sabihin nito, tapos na sila kay Subject 13. Transfer man o mas malala pa, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Matiyaga siyang naghintay. Pagkaraan ng 2:00 ng umaga, tahimik siyang umalis. Naghihintay na si Bear malapit sa pinto ng West Wing, parang kabisado na ang plano.
Gamit ang nakaw na susi, binuksan niya ang room 316 at dumaan sa tagong bakal na pinto na minsang ipinakita ni Gennaro. May dala siyang maliit na scanner na inutang niya mula sa reception. Sa gulat niya gumana ito, nag-ilaw ang berdeng ilaw, access granted. Isang mahinang click at bumukas ang room 317 mula sa loob. Nakahiga pa rin ang babae. Pero ngayon, sinusundan na ng mga mata nito si Elena habang papasok siya. "Bumalik ka," mahina nitong sabi. "Ipalalaya kita," sagot ni Elena habang inaalis ang gapos sa pulso nito. Hindi pumalag ang babae. Dahan-dahan siyang gumalaw, halatang naninigas ang mga kalamnan mula sa matagal na pagkakahiga. Nasa tabi nila si Bear, alerto pero tahimik habang palihim silang naglakad sa pasilyo. Saka biglang tumunog ang alarma, hindi sunog kundi security alarm. Kumislap ang pulang ilaw sa itaas at umalingaw-ngaw ang sirena sa hallway. Nagmadali silang lumakad. Inalalayan ni Elena ang bigat ng babae sa abot ng makakaya. 2 beses tumahol si Bear, matalim na babala, saka tumakbo sa unahan para magbantay. Pagdating nila sa emergency stairs, halos maiyak si Elena sa ginhawa hanggang sa hindi gumalaw ang hawakan. Nakalock. Siyempre, humarap si Bear, nakataas ang balahibo at umungol sa elevator. Bumukas ang mga pinto. 2 lalaking nakaitim ang lumabas. May hawak na taser. Tumayo si Elena sa harap niya, tinakpan siya ng katawan. "Huwag kang gagalaw," matalim na utos ng isa. Bago pa sila makagalaw, tumalon si Bear. Hindi siya kumagat. Bagkus, sinunggaban niya ang braso ng isa at hinila palayo para mawalan ito ng balanse. Itinaas ng isa pang lalaki ang taser pero sinalubong siya ni Bear. Mababa ang growl nito. Iyon ang sandali na kailangan ni Elena. Pinindot niya ang fire alarm. Sumirit ang tubig mula sa kisame sa buong gusali. Sigawan at kalituhan ang kumalat. Kumurap ang ilaw ng elevator at tumigil ang pinto sa kalagitnaan. Kaunting sandali na lang ang meron sila para makatakas. Hinila ni Elena ang babae pabalik sa pasilyo. Bigla na lang lumitaw si Gennaro. Kumakaway ito sa isang side exit na hindi niya napansin kanina. "Dito!" sigaw nito. Dali-dali silang lumabas sa pinto papunta sa malamig na hangin ng gabi. Isinara ni Gennaro ang pinto ng mabilis. Naiwan si Bear ng isang saglit, umuungol at nagbabantay bago tumakbo para humabol sa kanila. Hindi sila huminto sa pagtakbo hanggang sa makarating sa kotse ni Elena na nakaparada 2 kanto ang layo. Nag-drive siya ng walang imik, halos 15 minuto, mahigpit ang kapit sa manibela, mabilis ang tibok ng puso. Sa likod, nakasandal ang babae kay Bear, nakapikit, tahimik. Tahimik na nakaupo si Gennaro sa tabi ni Elena. Sa wakas, naputol ang boses niya. "Alam mo, di ba? Buong oras na ito." Bumuntong hininga si Gennaro. "Alam kong hindi nila palalagpasin na mabuhay pa siya ng matagal," mahina nitong sabi. "Hindi talaga siya para mabuhay ng ganito katagal." "Ano ba siya?" tanong ni Elena. Humarap si Gennaro sa kanya, kita ang pagod sa mga mata, mga matang puno ng lihim. Patunay siya na higit pa sa care home ang ginagawa nila. Siya ang huling piraso. "Huling ano?" tanong ni Elena, pero hindi na siya sinagot. Pagsikat ng araw, tinawagan ulit ni Elena si Claudio. "May tao ako na kailangang itago," sabi niya. "Elena, ano na naman ang ginawa mo?" "Niligtas ko siya." Tinupad ni Claudio ang pangako niya. Nakahanap siya ng mapagkakatiwalaang private investigator na konektado sa grupong tumutulong sa mga whistleblower. Ang babae na kilala lang bilang Subject 13 ay itinago ng ligtas. Hindi siya gaanong nagsalita at nanatiling misteryo ang tunay niyang pangalan. Pero ligtas na siya. Nawala si Gennaro makalipas ang ilang araw. Pero si Bear hindi na muling lumayo kay Elena. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, magigising si Elena at makikitang nakatayo si Bear sa bintana, nakatitig sa dilim na parang nararamdaman pa rin niya ang bantang nagtatago sa labas.
8 araw na ang lumipas mula nang palayain ni Elena si Subject 13 na ngayon ay tinatawag ng Ana mula sa kwartong iyon. 8 araw na nagtatago, naghihintay kung kailan darating ang gulo. Pero wala namang dumating, walang pulis, walang reporter, wala man lang bahid ng investigasyon. Bukas pa rin ang lugar na kanyang tinakasan na parang walang nangyari. Naupo si Elena sa maliit niyang sala, nag-i-scroll ng mga balita na walang sinasabi. Nakahiga si Bear sa paanan niya, nanginginig ang tainga sa bawat munting ingay. Sa bakanting kwarto, natutulog si Ana. Bihira siyang magsalita, iilan lang ang mga kataga. Tahimik kumain, putol-putol matulog, madaling magulat sa biglang ingay, pero kakaiba, hindi siya umiiyak. Kahit pagising mula sa masamang panaginip, wala siyang luha. Isang gabi, hindi na nakatiis si Elena. Tinawagan niya si Claudio. "Hindi ko maintindihan," mahina niyang sabi sa telepono habang paikot-ikot sa hallway. "May nailigtas tayong taong hindi man lang dapat umiiral. Hindi ba dapat may balita na, raid, kahit ano?" "Akala mo lang gusto ng mga tao ang katotohanan na yan," sagot ni Claudio. "Ang mga lugar na gaya ng Rose Hill, maraming patong, pera, abogado, politika. Kapag inalis mo ang isang bahagi, babagsak ang lahat. Walang may gusto nun. So magbubulag-bulagan na lang tayo." "Tama ang ginawa mo, M. Pero kung gusto mo ng totoong sagot, ikaw mismo ang maghukay." Sandali siyang natahimik. "May kilala ako, dating taga-Federal Oversight. Freelance na ngayon, mahal pero maaasahan at tahimik." Napabuntong hininga si Elena. "Ibigay mo ang pangalan niya." 2 gabi ang lumipas, kaharap na niya ang investigador, isang payat na lalaki na nasa huling bahagi na ng 50, magaspang ang boses na parang pinaghalo ang graba at lumang whiskey. Suot niya ang luma niyang bomber jacket at isang sing-sing sa kasal na mukhang hindi naalis simula pa noong panahon ni Reagan. "Massimo De Luca," sabi niya, habang nauupo sa isang sulok ng mumurahing dinner malapit sa I-5. "Ikaw si Elena?" Tumango siya at itinulak ang notebook sa mesa. Hindi kaagad ito binuksan ni Massimo De Luca. Tinitigan muna niya ito na parang puputok. "Saan mo nakuha ito?" "Room 316, Rose Hill." Napataas ang tingin niya, halatang nagdududa. "Sigurado ka?" "Nandun ako." Binuksan din niya sa wakas, dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Binasa niya lahat, minsan umuungol ng mura, minsan napapasinghap lang. Nang matapos, sumandal siya sa upuan. "Hindi ito simpleng pandaraya sa nursing home, miss. Black ops to na tinago sa papel ng ospital. Kung kalahati nito totoo, may nagbaon nito ng malalim at ngayon lumalabas na ulit." "Bumabalik na," mahina sabi ni Elena. Ipinatong ni Massimo De Luca ang daliri sa mesa. "May pangalan dito, Dr. Ernesto Quaglia. Kilala mo ba?" Umiling si Elena. "Dati siyang pinuno ng Biobehavioral Unit sa Defense. Biglang nawala bandang 2012. Palagay ko, nag-private na. Dinala ang proyekto." Kumirot ang sikmura ni Elena. "Anong klaseng proyekto?" Matalim ang tingin ni Massimo De Luca, yung nagbabago ng alaala, binubura ang trauma, binubuo ulit ang emosyon at sinusubukan sa mga taong walang maghahanap, mga ulila, matatanda, mga kasong pinabayaan na. Lumapit si Elena. "Ano ang dapat nating gawin?" "Sundan ang pera." 2 araw ang lumipas, tumawag si Massimo De Luca sa kanya ng 4:17 ng umaga. "Bumangon ka, magbihis. Kita tayo sa record center, dalhin mo ang aso mo." Sumunod siya. Nagkita sila sa labas ng State Archive na mukhang dambuhalang DMV. Sa loob, kumaway si Massimo De Luca ng badge. Malamang peke pero mukhang totoo. Naghalungkat sila ng mga kahon ng lumang papel, menu ng kantina, payroll, listahan ng shift mula 10 taon na ang nakalipas. Hanggang sa may makita si Massimo De Luca. Isang transfer slip na may petsang Pebrero 13, 2011. 5 pasyente inilipat mula Facility 8B na ngayon ay Rose Hill.
West Wing papunta sa hindi pinangalanang unit. Clearance level, red. Itim ang pangalan ng mga pasyente, maliban sa isa. Ana L. Ganun na siya katagal nakakulong, mahinang sabi ni Elena. Tumango si Massimo De Luca, mabigat ang mukha. Sapat na ang tagal para makalimutan ng lahat na nabuhay siya. Binaliktad niya ang isa pang pahina, kopya ng lumang ID badge. Ernesto Quaglia, Consultant, Rose Hill, Special Projects. Sa likod, may nakasulat na address gamit ang lapis. Mukhang magdadrive tayo, mahina niyang sabi. Sinundan nila ang pangalan ni Quaglia hanggang sa isang kahina-hinalang kumpanya sa Delaware. Ang pera dumiretso sa isang opisina sa Santa Rosa, pero pagdating nila roon, wala nang laman ang lugar. Giba ang mga dingding, wala na ang carpet, ubos ang mga cabinet ng files. Pero hindi tumigil si Bear sa pangamoy sa isang sulok. Paikot-ikot siya, ilong halos nakadikit sa sahig, matigas ang buntot. Pagkatapos, bigla siyang tumahol. Dali-daling lumapit si Elena at napansin ang takip ng vent na halos nakabitin na lang. Sa loob, nakasiksik sa pagitan ng lumang insulasyon at isang patay na daga, may nakasil na Manila envelope. Sa loob ng envelope, mga larawan ni Ana, nakadikit ang mga wire sa balat niya, mga makina na sumusubaybay sa utak niya, mga scan result, graph at walang katapusang pahina ng trial notes. Isang memo ang nagpahinto sa tibok ng puso ni Elena. Subject 13 exhibits rare memory resistance. Recommend indefinite isolation to prevent information leak. Nanginig ang kamay niya, siya lang ang natitirang nakakaalala. Mahina lang nasabi ni Massimo De Luca, kaya nila siya itinago. Nang gabing yon sa bahay, inilatag ni Elena ang mga larawan para makita ni Ana. Matagal na tinitigan ng babae ang lahat. Tahimik lang, walang sinabi. Tahimik na iniikot ni Julia ang mga pahina, tinitingnan ang bawat litrato at tala. Hanggang sa bumulong siya, hindi Ana ang pangalan ko. Napatingin si Elena sa kanya. Hindi! Julia ako. Mahina, pagod ng ngiti ang gumuhit sa labi niya. Naalala ko na. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago si Julia. Kumakain na siya ng totoong pagkain, mahimbing ang tulog, at paggising niya, nagsasalita siya. Buong kwento na pira-piraso niyang naibubulalas. Ikinwento niya ang tungkol sa mga magulang niya, ang dati niyang paaralan. Isang kapatid, si Tyler, na mahilig magbasa ng comics sa kanya bago matulog. Naalala niya ang pagkuha sa kanya, ang matutulis na karayom, ang walang katapusang araw na mag-isa lang. Pero higit sa lahat naalala niya ang malamig na boses, hindi ka totoo, Julia, ikaw ang ginawa namin. Unang beses niyang binigkas yon ng malakas, bigla siyang nagising na sumisigaw. Mabilis natatalon si Bear sa kama, didikit sa kanya hanggang kumalma siya. Ang bigat ni Bear ang nagpaparamdam sa kanya ng ligtas at sapat na iyon. Makalipas ang ilang araw matapos, ibigay ni Massimo De Luca ang huling dokumento sa isang mapagkakatiwalaang reporter. Nawala na rin siya. Hindi na ilabas ang ekspose. Sa halip, tahimik na naibenta ang Rose Hill. Nawala ang website nito. Tuluyan nang isinara ang room 316. Sa wakas, totoo na ang pagkakasara. Patuloy pa rin ang komunikasyon ni Elena kay Julia na ngayon ay malayo na ang tirahan, may bagong pangalan at binabantayan ng gobyerno. Si Bear ay nanatili kay Elena, mas matanda, mabagal, pero palaging alerto. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa porch, hinaplos ni Elena ang balahibo ni Bear. Alam mo na nun pa, di ba? Mahina niyang sabi. Nakita mo lahat. Umungol si Bear, parang kontentong tumahol at kumawag ng buntot minsan. Ngumiti si Elena. Iba-iba talaga ang anyo ng bayani, ano? Matanda na si Bear. Sinusundan pa rin siya sa bawat kwarto, gaya ng dati. Pero maingat na ang kilos niya ngayon. Minsan, tila hirap na siyang bumaba sa sahig. Pinakamapapansin ni Elena ang pagbabago tuwing umaga. Dati, sa unang huni ng ibon, takbo na agad siya sa pinto.
Ngayon, itataas muna niya ang ulo, titingin kay Elena, bago dahan-dahang babangon. Karapat-dapat na siyang magpahinga, pero alam ni Elena na hindi pa siya tapos. Hindi habang may mga lihim pa, hindi habang nananahimik ang Rose Hill. Samantala patuloy si Julia sa pagsusulat ng mga alaala sa journal. Mga pangalan, mukha, puting hallway, clipboard na berde ng isang babae, amoy ng bleach at bakal. Isang pangalan, ang paulit-ulit na lumilitaw, Ernesto Quaglia. Bilog na bilog ang mga guhit ni Elena sa tuwing makikita ito. Sabi ng mga opisyal, wala na si Quaglia, patay na o malayo ang pinagtataguan. Pero hindi naniniwala si Elena. Ang paulit-ulit na pag-ikot ni Bear tuwing gabi ay nagsasabi ng iba. Isang tahimik na Sabado, nagmaneho si Elena ng ilang oras papunta sa kinaroroonan ni Massimo De Luca. Matagal na silang hindi nagkita mula nang magtago ito, pero alam niya ang lungga nito. Isang lumang RV park sa likod ng kalsada sa canyon kung saan walang pakialam ang tao kung sino ka. Sinalubong siya nito ng mainit na thermos ng kape at ang boses na parang graba pero may lambing pa rin. "Hindi ka pa tapos, ano?" sabi niya habang iniaabot ang tasa. Umiling si Elena, "Pati si Bear, hindi pa." Tiningnan ni Massimo De Luca ang matandang shepherd na nakayakap sa paanan niya. Mga mata nakatutok sa maalikabok na daan sa likod nila. Ibaba niya ang boses. "Nakarinig ako ng bulong, may tinatawag na Project Echo." Nanigas si Elena. "Ano yon?" "Isang lihim na programa para mag-reset ng ugali. Hindi opisyal, ang pera dumaan sa tagong ruta, military, pribadong lab, malalaking pharma, ginamit ang mga lugar gaya ng Rose Hill para itago ito. Mga taong walang maghahanap, madaling biktima." "At si Quaglia?" Napabuntong hininga si Massimo De Luca. Siya ang nagdisenyo ng lahat. Gabi na naman, nakaupo si Elena sa porch. Nakasandal sa kanya si Bear, mga mata niya sumasalamin sa palubog na araw at sa paparating na dilim. Sa kandungan ni Elena, nakapatong ang pinakabagong notebook ni Julia, puno ng pilas-pilas na alaala at magulong mga pangungusap. Isang linya ang nagpabigat ng dibdib niya. "Nasa upuan na naman ako, yung ugong sa likod ng pader, boses ni Quaglia, kung gagana sa kanya gagana kahit kanino." Tapos dilim, matagal. Isinara ni Elena ang notebook, nanginginig ang mga pahina sa kamay niya. Paano kung hindi lang si Julia? Paano kung may iba pang tinatago ang Rose Hill sa mga nakasara nitong pinto? Kinabukasan, bumalik si Elena pero hindi bilang sarili niya. Nagpark siya 3 kalsada ang layo, suot ang hiniram na uniforme ng delivery, nakasombrero ng mababa at may dalang clipboard. May kahon na may markang medical supplies sa trunk ng kotse niya. Naiwan si Bear sa harap ng kotse, nakatutok ang mga mata sa gusali na parang tanod. Hinintay ni Elena ang tanghali. Oras na kulang ang tao sa reception at abala ang staff. Pumasok siya na parang taga-roon talaga, walang nagtaka. Umabot siya sa East Wing, tapos pumasok sa lumang supply hallway sa likod ng mga kwarto 300 at 10 hanggang 320. Alam niya ang pakay, room 300 at 19. Hindi ito lumalabas sa opisyal na mga papel. Walang ilaw, palaging tahimik. Idinikit niya ang tenga sa pader at narinig niya iyon. Mahinang ugong, malalim, tuloy-tuloy, mekanikal, nanggagaling sa loob ng pader. Nag-record siya ng 30 segundo sa phone, sapat na patunay na hindi ito basta kuryente lang. Tahimik siyang umalis, gaya ng pagpasok. Sa bahay, inamoy muna ni Bear ang mga kamay niya bago pa siya makapagsalita. Lumuhod siya. "Tama ka," mahina niyang sabi. "Nangyayari pa rin." Ipinadala niya ang audio kay Massimo De Luca. Makalipas ang 5 minuto, nag-text ito. "Hindi lang yan power lines, frequency modulation yan, minefield tech." Nag-type si Elena. "Ano ang minefield?"
Tumawag agad si Massimo De Luca, neural scrambling, ginamit ng military noon para pigilan ang PTSD. Si Quaglia ang gumawa ng unang bersyon. Ginugulo nito ang memory pathways, hindi stable, nagdudulot ng galit, hallucination, itinigil nila. So, ginagamit pa rin nila, tanong niya. Kung desperado silang ibaon ng nakaraan, oo. Doon naintindihan ni Elena, mas malaki ito kaysa sa kanya. Kailangan niya ng tulong. Tinawagan niya si Claudio. Nagkita sila sa isang diner sa tabi ng kalsada. Parehong mas bantay ang mata sa pinto kaysa sa isa't isa. Bago pa siya makaupo, bulong ni Claudio, mapapahamak ka rito. Hindi na ako uurong, Claudio. Nakita mo ang mga files, alam mo ang ginawa nila. Hinimas ni Claudio ang noo niya. At alam ko kung gaano karaming patong ang nagpoprotekta rito. Kapag sobra kang naghukay, ikaw ang buburahin nila. Hindi ako humihingi ng permiso. Kailangan ko ang tulong mo. Humugot ng mahabang buntong hininga si Claudio tapos yumuko. May hearing sa korte sa loob ng 10 araw. Iba ang kaso pero isa sa dating kontraktor ni Quaglia ang testigo. Kapag naipasok natin ang Subuena na may banggit sa Rose Hill, mapipilitang maglabas sila ng papeles, hindi nila maitatago. Bumilis ang tibok ni Elena. 10 araw? 10 araw. Para bang isang siglo ang 10 araw. Nag-ingat si Elena. Gabi-gabi, nakabantay si Bear sa bintana, ulo nakataas, tainga kumikibot sa mga aninong siya lang ang nakakakita. Sa ikalawang araw, bumagsak ang lahat. Pag-uwi niya galing grocery, may dala siyang mga supot at napatigil. Bahagyang nakabukas ang pinto niya. Umungol si Bear, mababa, bago pa sila makapasok. Wasak ang bahay pero hindi pinagnakawan. Walang basag na bintana, walang nawalang gamit, mga drawer binulabog, mga papel nagkalat. At ang mga notebook ni Julia, wala na lahat maliban sa isa. Ang pinakamatanda, ang notebook mula sa room 316, nakalatag sa counter ng kusina, bukas sa isang pahina. Nakaklip dito ang isang malabong itim at puting larawan, kuha mula sa security cam ni na Elena at Bear habang palihim silang lumalabas ng room 317. Sa likod, nakasulat gamit ang pulang tinta, "Pinapanood ka, umalis ka na." Gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama ni Bear, isang kamay nakabaon sa balahibo nito, ang isa nakahawak sa banta. "Ganito sila, Bear," bulong niya. "Tahimik, personal, sapat ang takot para patahimikin ka. Gusto nilang paniwalaan mong sapat ang takot para tanungin mo ang sarili mo kung sulit pa bang ipaglaban." Pero itinulak ni Bear ang palad niya at doon niya naunawaan, hindi siya aatras. Makalipas ang 2 araw, muling tumawag si Claudio, puno ng hindi makapaniwala sa boses. "Hindi ka maniniwala, may nag-leak ng mga files ng Rose Hill, diretso sa Oversight Committee, Public Health Division." Huminto ang tibok ng puso ni Elena. "Ano? Nangyayari na. Tahimik pa ngayon, pero naglunsad na sila ng investigasyon. Totoo na ito, Elena. May kalaban na sila." Nanginig ang mga kamay niya habang hawak ang telepono. Sa wakas, gusto nila ng testigo, dagdag ni Claudio, yung maiintindihan ng tao, yung nakakita ng lahat. Tumitig si Elena kay Bear na nakahiga sa paanan niya, tapat gaya ng dati. "Hindi niya ako iniwan," mahina niyang sabi. "Isama mo siya." Gabi bago siya tumestigo, lumabas si Elena sa porch sa huling pagkakataon. Kumikinang ang mga bituin sa taas, malamig at tahimik ang hangin. Nakatupi si Bear sa tabi niya, baba nakapatong sa bota niya. Mula sa bulsa ng coat niya, kinuha niya ang lumang ID badge ni Quaglia. Ilang araw na siyang hindi binabanggit ang pangalan nito, pero ngayong gabi, binulong niya ito sa dilim. "Hindi ko alam kung saan ka nagtago," mahina niyang sabi, "pero alam kong nandyan ka, nakamasid, naghihintay. At hindi na ako natatakot sa'yo." Tumahol si Bear mahina, parang sumasang-ayon, ngumiti siya pababa rito. "Bukas, sasabihin na natin ang totoo."
Ginawa ang hearing sa isang simpleng gusali ng gobyerno malapit sa State Capitol. Walang mga kamera, walang sigawang tao. Tahimik na usapan lang, ugong ng lumang ilaw at hanay ng kahoy na upuan na puno ng mga tahimik na nakikinig. Naupo si Elena sa harap, nakaalalay ang kamay sa likod ni Bear. Suot nito ang kupas na vest na may markang Therapy Dog, Retired K9. Hindi siya props. Isa rin siyang buhay na testigo sa sarili niyang paraan. Para kay Elena, amoy ng lumang kape at alikabok ang larangan ng digmaan. Bago magtanghali, tinawag ang pangalan niya. Tumayo siya, lumapit sa mikropono at umupo ng tuwid habang kumakabog ang dibdib niya. May nakahandang statement siya, pero pagtingin niya sa panel, 5 tao sa suite, may isang pagod na mata sa likod ng makapal na salamin, hindi niya binasa. Diretso siyang nagsalita mula sa puso. Ako si Elena Conti, isang rehistradong nurse. Nag-alaga na ako ng matatanda sa iba't ibang lugar dito sa estado. Pero ang nangyari sa Rose Hill, hindi tungkol sa pag-aalaga. Tungkol iyon sa kontrol at ang pinakanasaktan ay yung mga hindi pinapansin. Huminto siya, ramdam ang mahinhing paghinga ni Bear sa tabi niya, kalmado at matatag. Ang tinutukoy ko ay isang pasyente na tinaguri ang Subject 13. Ang totoong pangalan niya ay Julia. Ikinalong siya doon nang walang record, walang pahintulot at ginamit sa iligal na eksperimento tungkol sa neurosuppression. Pinangunahan ni Ernesto Quaglia. Diretso ang pera niya sa mga kontraktor na may koneksyon sa military. May kumalat na bulungan sa silid. Isang board member ang yumuko, matalim ang tingin. Hindi na tinag si Elena. Siya ang natagpuan ko, siya ang pinalaya ko. At nandito ako dahil kung mananahimik ako, hanggang ngayon, nakakadena pa rin siya sa kama. O baka patay na. Pero huwag niyo akong ituring na bayani dito. Lumapit siya at marahang inilapag ang kamay sa balikat ni Bear. Itinaas nito ang ulo, sinuyod ng mata ang katahimikan ng silid. Siya ang dahilan kung bakit ko nalaman na may mali. Hindi siya pumayag na lampasan ang saradong pintuan. Nakita niya ang ayaw naming makita. Hindi siya tumigil kahit ako tumigil. Pinaalala niya sa akin na ang katotohanan hindi palaging mahina, minsan umuungol, minsan umuungas. Pagkatapos niya magsalita, sunod-sunod ang mga tanong. Nasaan na si Julia ngayon? Ano ang ebidensya laban kay Quaglia? Bakit hindi ka dumiretso sa pulis? May makatarungan, may patibong. Pero sinagot niya lahat. Binanggit niya ang mga record ni Massimo De Luca, ang mga scan ni Julia, ang binurang medical log, ang nakatagong scanner sa likod ng room 316. Ipinakita niya ang security photo, yung iniwan sa counter matapos magkalat ang bahay. Nakuha nila ni Bear habang palihim nilang inilabas si Julia. Sabi nila umalis ako, mahinahon niyang sabi. Ang ginawa ko, bumalik ako. At doon siya tumayo, ang huling testigo. Nagulat ang lahat sa nangyari kinahapunan. Isang lalaking naka-gray suit ang pumasok sa silid ng hearing, kasama ang 2 plainclothes na pulis. Napahigpit ang paghinga ni Elena. Ernesto Quaglia, mas matanda na siya ngayon, puti na lahat ng buhok niya, maputla ang balat at mahigpit na nakabalot sa mga buto niya. Pero ang mga mata niya, matulis pa rin, malamig pa rin. Nagsalita ang tagapangulo sa mikropono, umaalingaw-ngaw ang boses sa katahimikan. Dr. Quaglia, inutusan kang humarap para sa federal na pagsusuri. Maaari kang tumangging sumagot pero magpapatuloy ang investigasyon kahit wala ka. Tahimik si Quaglia sa umpisa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elena, diretso sa mga mata nito. Wala kang alam sa pinilit naming gawin, sabi niya, kalmado. Halos malumanay. Akala mo mga halimaw kami? Hindi mo alam kung ano ang pinipigilan naming mangyari. Hindi umurong ang tingin ni Elena. Hindi niyo iniligtas ang mundo. Tinakbuhan niyo ito. Kumibot ang labi ni Quaglia, parang naawa. Hindi matatag si Julia. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Tumayo si Elena, matatag ang boses.
Alam ko kung ano ang kaya niyong gawin at hindi ko hahayaang ilibing niyo ulit ang katotohanan. Walang nagsalita nang matapos ang pagdinig. Sa labas, mas maliwanag ang hapon, mas magaan ang hangin sa balat niya. Dumantay si Bear sa binti niya, mabagal ang pagwagayway ng buntot. Hinintay siya ni Massimo De Luca sa mga hagdan ng korte. Hindi ito maraming sinabi. Iniabot lang ang makapal na sobre. Nakalak na ang proteksyon para sa whistleblower, sabi niya. Ilalabas ito ng media bukas ng umaga. Ligtas na si Julia. Magaling ang ginawa mo, Conti. Tumango si Elena, basa ang mga mata pero hindi kumukurap. Karapat-dapat siya sa buhay na nawala. Lahat sila. Kinagabihan, umuwi siya habang nakahiga si Bear sa passenger seat, nakasandalang ulo sa pinto, unti-unting pumipikit sa himig ng banayad na folk music. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi niya naramdamang may nanonood. Simple lang ang hapunan, grilled cheese at tomato soup. Nakahiga si Bear sa paborito niyang banig sa tabi ng mesa, kalahating gising ang isang mata. Sa kalagitnaan ng pagkain, natanaw niya ang tingin nito at tahimik siyang natawa. Sa tingin mo ba masasanay pa tayong bumalik sa normal na buhay? Tanong niya. Kumampay ang buntot nito bilang sagot. 2 linggo ang lumipas, sumabog ang mga balita. Illegal na human trials konektado sa Rose Hill, nurse at retired K9, ibinunyag ang lihim na programa. Nasaan na si Ernesto Quaglia? Wala nang nakakita sa kanya mula noong pagdinig. Pero wala na ring pakialam ang lahat. Kumalat na ang katotohanan. Iba pang pasilidad ang sinisiyasat. Iba pang pangalan ang lumabas. May ilang biktimang natagpo ang buhay. May iba namang tuluyan nang nawala sa oras. Si Julia, matapang, mahinhin na Julia, naging lihim na mukha ng bagong kilusan. Nagbigay siya ng ilang panayam, laging nakatago ang mukha, matatag ang boses pero nananatiling lihim ang pangalan. Tinanggihan ni Elena ang karamihan ng mga imbitasyon para magsalita. Ayaw niya ng kasikatan. Ang gusto lang niya ay hustisya at katahimikan. Isang gabi, tumunog ang telepono niya. Boses ni Julia, mas matatag kaysa dati, ang narinig niya. May naalala akong bago. Sumandal si Elena sa kitchen counter, hawak ang mangkok ni Bear. Sabihin mo, may sinasabi si Quaglia palagi bago buksan ang mga ilaw. Bumulong siya, makakalimutan mo kung sino ka bago pa maalala ng mundo ang ginawa namin. Pumikit si Elena, matatag ang boses. Hindi na ngayon, Julia, naalala na ng mundo. 3 buwan ang lumipas, bumalik si Elena sa trabaho sa isang maliit na community clinic. Walang sikreto, walang nakakandadong kwarto. Puro pasyenteng kailangan ng kabutihan at isang nurse na nakikita sila. Sumasama si Bear 2 beses sa isang linggo. Mahal siya ng mga pasyente. Sa mga araw na wala siya sa klinika, mas mahimbing siyang natutulog, mabagal gumalaw. Pero hindi siya kailanman naging pabaya. Kapag may kakaiba, alam niya bago pa ipakita ng test o chart. Isang mainit na gabi matapos magsara, naupo si Elena kasama si Bear sa likod ng hagdan. Pinanood ang langit na nagiging kahel hanggang maging madilim na bughaw. Kinamot niya ang malambot na balahibo sa likod ng mga tainga nito. Mas marami kang nailigtas kaysa naiintindihan mo, bulong niya. Lumapit ito, huminga ng malalim at mainit. Ngumiti siya sa mga bituin. Nakakatawa, akala ng lahat retired ka na, pero hindi ka naman talaga tumigil, hindi ba? May mga bayani na nakauniforme, may iba naman na nananatili lang sa tabi mo kahit ano pa ang mangyari, ang iba may balahibo. Salamat sa pagsama sa kwentong ito sa bawat liko, lihim at tahol sa kalagitnaan ng gabi na kailanman hindi pinatahimik.
Isang paglalakbay ito na puno ng tapang, puso at tahimik, pero walang sawang katapatan. Paalala lang, ang katotohanan hindi palaging dumadagundong na parang kulog. Minsan, isang tahol lang ito sa dilim, naghihintay sa isang tapang na makikinig. Ngayon gusto ko namang marinig ka kung andoon ka noong gabing iyon, kung tumahol si Bear sa pintong ayaw buksan ng kahit sino. Ano kaya ang ginawa mo? Ibahagi ang naiisip mo sa ibaba. At kung naantig ka ng kwentong ito, kung naniniwala ka sa pagbibigay-pugay sa mga hayop na bayani, matatag na katarungan at sa mga taong hindi pumipikit kahit mas madali sanang umiwas, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan ito ngayon.